natin pong buksan ang atin pong mga Biblia sa First Timothy sa chapter 4. Tayo po ay nasa chapter 4 na ng ating pag-aaral dito sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. First Timothy chapter 4 verse 1 to 5, basahin natin. Ngunit ang focus ng ating pagbubulay sa gabing ito ay sa verses 1 and 2. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Pagpalain nawan tayo sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga sandaling ito. So, kung ating natatandaan sa nakaraang ating pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos na ating natunghayan sa huling bahagi ng chapter 3 at maging sa buong sulat ni Apostol Pablo simula sa chapter 1, chapter 2 hanggang sa chapter 3, doon ay inexplain ni Apostol Pablo ang mystery of godliness na ito'y patungkol sa atin pong Panginoong Heso Kristo. Nabasa natin yan dun sa chapter 3 verse 16. At maging sa mga previous chapters ay inexplain niya doon yung proper order sa church at yung tamang pamumuhay ng mga mananampalataya in the church. At dito naman, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo at maging sa lahat ng makakabasa ng sulat na ito sa church sa Ephesus, yung patungkol sa pagtalikod sa pananampalataya or yung apostasy, about the falling away of some. So dito ginagamit ito ni Apostol Pablo na alam natin na ang punt ang ginagawa dito ng Apostol Pablo sa pagsulat kay Timoteo ay upang encourage siya or palalahanan siya or i-guide siya sa kung ano yung dapat niyang gawin sa pamamahala sa iglesia sa Ephesus. At ginagamit niya nga ito to encourage Timothy to do the task he is given to do. Kung ano yung dapat niyang gawin, itong mga pangungusap dito ni Apostol Pablo through the Holy Spirit ay nagagamit ito upang mapalakas si Timoteo at ma-guide si Timoteo kung ano yung mga dapat niyang gawin sa pamamahala sa iglesia sa Ephesus. At dito nga, hindi na miss or hindi na palagpas ni Apostol Pablo to remind Timothy about the departure of faith of some people. Dito, nagbibigay siya ng babala kay Timoteo at sa mga believers na rin na patungkol sa mga future na panganib na kanilang mararanasan sa in facing the or yung mga future dangers na kanilang mararanasan sa kanilang kalagitnaan. O sa pamamagitan nga nito, kagaya ng ating sinabi, nagsaserve ito as encouragement for Timothy and the believers in the church in Ephesus. Ngunit sa kabila ng encouragement, ito rin nagsisilbi bilang warning na ah, ang mga warning para kay Timothy at sa mga mananampalataya na sila'y huwag panghinaan ng loob dahil masasaksihan nga nila
itong pagtalikod sa pananampalataya ng ilan sa kanila or ilan sa mga nakakasama nila. So dito si Apostol Paul ay nagbibigay ng warning sa church about apostasy. So itong ating mensahe sa gabing ito is the warning signs of apostasy. At dito nga sa verses 1 to 5 ay ito'y pumapatungkol lahat patungkol sa ah, warning patungkol sa pagtalikod sa pananampalataya or sa apostasy. At dito sa verses 1 and 2, mayroon tayong tatlong punto na paglalaanan ng oras upang tayo'y magbulay sa mga ito. Unang punto natin dito is the reality of apostasy. Ikalawang punto, the source of apostasy. At ang ikatlo naman, the instruments or the agents of apostasy. At bago tayo magpatuloy at isa-isayin ng ating mga punto, tayo muna ay manalangin at tumiling sa Diyos ng tulong niya upang tayo'y makinabang sa kanyang salita. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po'y lumalapit sa inyo, dumudulog sa inyong harapan ng awa at biyaya na kami po'y ah, tutunghay sa inyo pong salita. Dalangin namin, o aming Panginoong Diyos, na kami po'y tulungan mo sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Pagkalooban mo po kami ng karunungan ng wisdom na nagmumula sa inyo, o aming Panginoong Diyos, upang ganap naming maunawaan ang inyo pong salita. Dumadalangin din po kami, O Diyos, na gamitin mo po ang salitang ito upang kami po'y palaguin sa amin pong pananampalataya upang iiwas kami sa anumang kapahamakan na dulot ng mga false teachings, false teachers, O God, at dalangin namin, O aming Panginoong Diyos, na ikaw ang manguna sa amin sa pagpapahayag ng inyo pong salita. Nawa o Diyos, ilayo nyo po kami sa anumang kamalian at dalangin ko, Panginoong Diyos, na ikaw ang magkaloob ng makatotohanang kapahayagan ng iyong salita sa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Muli babasahin ko sa English yung atin pong text sa verse 1 and 2 ng chapter 4. Sabi dito, "Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared with a hot iron." So dumako tayo sa ating punto. Yung ating unang punto is the reality of apostasy. The reality of apostasy. Dito sa unang bahagi ng verse 1, sabi dito, "Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith." So, yung word na apostasy, atin munang tukuyin ano bang ibig sabihin nitong salitang ito. Apostasy comes from the Greek verb aphisteme. It is a theological term for abandoning the faith. Or sa Tagalog, kagaya ng heading dito sa chapter 4 is yung pagtalikod sa pananampalataya. Abandoning. Apostasy is a theological term na nangangahulugang pagtalikod sa pananampalataya. So, ito'y nangangahulugang it is a purposeful or deliberate departure from former position or to remove oneself from the position originally occupied to another place. So itong pananampalatayang meron sa ngayon is yung mga apostate is tatalikod sa pananampalataya, aalis sa kasalukuyang kinalalagyan at lilipat sa kumbaga lilipat sa ibang kalagayan. So ganun yung kalagayan ng mga tumatalikod sa pananampalataya. So yung mga taong humahawak sa ganitong kalagayan or yung apostasy, they are called
an apostate. So an apostate is someone who once claimed to be a Christian has renounced the gospel. So itong mga taong ito, they once claiming to be Christian, ngunit sa 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 huli ay nire-renounce nila yung pananampalataya sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. So it is someone who biblically abandons the biblical faith he had once professed. So kanina claiming to be Christian, ito professing naman to be Christians, ngunit inabandon niya yung faith na he once professed. So it is someone, ang mga apostate, it is someone who rejects Christ whom he once professed. So, nung una, claiming to be Christian, and pininoprofess niya yung pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, but at the end, ay dinideny or nire-reject niya ang ating pong Panginoong Heso Kristo. So, uh, they were who make a temporary response to the gospel but have no genuine faith to our God. So sila yung mga tao na katulad ng nasa parable of the soil na once na tumanggap sa salita, ngunit kalaunan ay dininay nila ang kanilang natanggap na salita dahil sa una pa lamang walang totoong or genuine na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. So, let me say na it does not mean that it is a believer. Hindi po totoong mga believer itong mga ito dahil sa una pa lang they have no genuine faith sa ating Panginoong Diyos. It does not mean that it is a believer na minsan ay naligtas dahil sa kanilang pananampalataya at nawala yung kanilang mga kaligtasan. So, hindi po ganun yon. Yung pong katuruan na yun is impossibility because the Bible says that every sinner who receives the gift of saving faith is preserved by the Holy Spirit until the day of our Lord Jesus Christ. Yan po yung sinasabi ng Philippians 1:6 na He who has begun the good work in you will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Ang mga tao na totoong nakatanggap ng kaligtasan, ng biyaya ng kaligtasan sa ating Panginoong Diyos ay patuloy na panghahawakan ng kaligtasan ito dahil pinapanatili sila or preserve sila ng ating Panginoong Diyos. Ganon din sa John chapter 10 verse 28 kung anong pangungusap dito, kung paanong sinasabi ng ating Panginoong Diyos ay iingatan niya ang kanyang mga tao. John 10:28, itong sinasabi, sila'y bibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Ito'y patungkol sa mga iniligtas ng ating Panginoong Diyos. At hindi sila aagawin ng sinuman na sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. So, maging sa First John chapter 2 verse 19, sinasabi po doon that yung mga tumalikod sa pananampalataya ay tumalikod sila dahil sa una pa lamang ay hindi na sila mananampalataya. First John chapter 2 verse 19. Sabi dito, sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So ito'y nagpapatuloy lamang na sa una pa lamang these people, these
apostates ay hindi sila mga believer na unang nakatanggap ng pananampalataya at nawala nila ang kanilang kaligtasan. So, yan po yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Ah, they don't have faith from the very beginning. So, ang ang banal na spirito ay nagre-reveal sa atin sa pamamagitan ng scripture na itong subject patungkol sa apostasy. So, maraming warning ang ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na kasulatan mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kung ating isa-isahin ng mga yan, maraming warning ang ating Panginoong Diyos patungkol sa apostasy. Halimbawa na lamang sa Exodus chapter 32, yung mga bayan ng Israel nung nainip sila sa paghihintay kay Moises sa kanyang pagbabalik mula sa Mount Sinai, ay gumawa sila ng mga kanilang mga Diyos-Diyosan or gumawa sila ng kanilang Diyos na hindi naman talaga totoong Diyos. Ito'y malinaw na pagtalikod sa totoong Diyos dahil simula pa lamang ang kanilang mga puso ay hindi na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At maging sa New Testament din, maraming mga verses dito na nagwa-warn sa atin about the apostasy. Halimbawa, Mateo chapter 24, Matthew 24 verse 4 to 12. Sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng digmaan at mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay bibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. So it is clearly saying about the warning of apostasy. At marami pang mga verses na kung hindi na natin babasahin isa-isa. Sa Second Thessalonians chapter 2 verse 3 to 12, second maging sa Second Peter chapter 2 verse 3 hanggang 3 at sa Hebrews, sa aklat ng Hebrews doon marami yung ah, pinapatungkulan doon tungkol sa mga tumalikod sa pananampalataya. At maging sa Acts chapter 20 na kung saan ay ito'y nagbilin sa Apostol Pablo or nagsabi sa Apostol Pablo before pa mangyari itong mga bagay na ito sa iglesia sa Ephesus ay meron na siyang babala sa kanila bago pa man itong sulat na ito kay Timoteo. Acts chapter 20 verse 29 to 30. Acts chapter 20, 29 to 30, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So dito sinasabi ni Apostol Pablo na ingatan nila ang kanilang sarili sa kawan ay magkakaroon ng
mga sa kanila ay magkakaroon ng mga magliligaw or ah, magkakaroon sa kanila ng mga tao na tatalikod sa kanilang pananampalataya. So itong mga binanggit na ito ng banal na kasulatan ng banal na spirito, those examples are warning that proves that God is not silent about the coming deception. So hindi po na tahimik ang salita ng ating Panginoong Diyos patungkol sa pagtalikod sa pananampalataya at patungkol sa deception na pinagmumulan ng pagtalikod sa pananampalataya. So, uh, God is clear on this subject. It is clear na sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Dito sa ating text, when the Spirit expressly says, yung or sa ibang mga version, explicitly says, ang ibig pong sabihin nito, God is explicit and outspoken about this topic, about this matter. So, gaya ng aking sinabi, hindi po silent ang salita ng ating Panginoong Diyos patungkol sa topic na ito dahil ito po'y reality, ganap na mangyayari. This is a real thing to happen or is happening at hindi po ito mapipigilan kagaya ng sinabi sa scripture. So we should not be surprised as a believer sa revelation na ito ng ating Panginoong Diyos. Kung nasasaksen man natin ito sa ating pong kalagitnaan or sa ating mga naobserbahan sa ating paligid, we should not be surprised dahil sinabi na ito ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita bago pa man ito mangyari at hindi po tahimik or silent ang salita ng ating Panginoong Diyos about it. So, kailangan we must pay close attention to the warning of God's word because it is the reality. Yung apostasy po is real. It is the reality na magaganap itong mga pagtalikod sa pananampalataya. So, ang tanong ngayon, kung realidad ito na mangyayari itong pagtalikod sa pananampalataya, ang apostasy, kailan ito mangyayari? So, sinabi rin sa ating text that it is in the latter times. Some will depart from the faith. So siguro para sa atin hindi na mahirap intindihin itong latter times na ito. Ngunit aking babanggitin that it is the final age which is the coming of our Lord Jesus Christ until His return. Yan po yung latter times or the last days na tinutukoy ng ah, s- tinutukoy natin dito. So, ang final age ito po'y nangyari. It is inaugurated from the coming of our Lord Jesus Christ until His uh, return. So, sa first uh, First John chapter 2 verse 18, ito yung nagsasabi patungkol sa last days or the latter times. First John 2:18. Mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. At maging sa First Peter chapter 1 verse 20. Unang Pedro 1:20, sabi rin dito, siya ay tinalagana ng una bago itinatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. So ang ating Panginoong Kristo ay korderong walang kapintasan at walang dungis, sinabi sa verse 19 at sa verse 20, sinabi siya ay tinalaga na ng una bago itatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa huling panahon. Ito na yung huling panahon dahil sa inyo. So, dito, malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo that he warns Timothy on the difficulties maging sa mga ibang passages no sa Second Timothy chapter
3, yung ikalawang sulat niya kay Timoteo sa chapter 3, verse 1 to 5, ah, meron siyang warning doon kay Timothy on the difficulties, yung mga mangyayaring kapigatian, kahirapan ng mga mananampalataya sa huling mga araw or the last days or the latter times. So, mangyayari ang realidad ng apostasy sa latter times. So, these are the latter times. Itong panahon na ating kinabibilangan, this era that na ating or itong present days na ating kinabibilangan, ito na yung tinatawag na latter times or the last days. So yan po yung ating unang punto, the reality of apostasy. Ikalawang punto naman natin, the source of apostasy. Kung ang reality ng apostasy ay tiyak at ang banal na spirito ang nagsasabi nito at nagaganap ito sa ating panahon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, meron pong source kung bakit nangyayari itong pagtalikod sa pananampalataya. Merong pinagmumulan bakit nangyayari itong pagtalikod sa pananampalataya. Sabi dito sa ating text, pag, pagpapatuloy ng ating text, uh, by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Or sa Tagalog, ito sinasabi, sa pamamagitan ng pakikinig sa mandarayang espiritu at sa mga aral ng demonyo. So, the scripture explains that such apostasy is generated by deceitful spirits and teaching of demons. So sa Ephesians chapter 6 verse 12 sinasabi doon that the battle for truth is not against flesh and blood but against the rulers and powers and principalities and darkness of this world. So, malinaw na ito'y tumutukoy sa mga deceitful spirits at sa mga demons. So, these are spiritual beings. Sila yung source ng apostasy. So, meron pong origin kung bakit nangyayari itong apostasy or yung pagpapalaganap ng deception. At ito'y nangyayari hindi lamang because of human na error but it is by demonic influence. So marahil ilan sa atin parang hindi makarelate dito, no? So meron po kasing dalawang errors na or yung extremes na sinasabi natin patungkol dito sa mga demons or demonic influence. There are two errors to avoid when thinking about demons. So the first error is to give the devil more than his due. Ano pong ibig sabihin nun? Yung parang isinisisi na lahat sa devil. Yan yung isang extreme or yung isang error sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa isang tao. Ina-attribute nila sa devil all that is happening to them. Malahil, hindi tayo bago dyan sa ganyan. From the simplest headache to the sins, yung para hanggang sa pinakagrabing kasalanan na na commit ay sinisisi, na-attribute sa demonyo. So sasabihin ng demonyo siguro kawawa naman siya, lahat sinisisi sa kanya. Maging sa simpleng naranasang sakit ng ulo, ano daw yon, devil attack sa kanila. So kaya siguro nabubuo yung mga deliverance ministry, merong pagre-rebuke sa spirit of headache, meron pang akong naririnig spirit of poverty. So, baka naman tatamad-tamad kaya merong spirit of poverty. So, kailangan sigurong alamin yon. So, yung mga ganong bagay, no,
Ah, that is an error na lahat na lang ng mga masasamang bagay sa isang tao, maging yung nakukumit na kasalanan is isinisisi sa devil, sa demon. So that is an error na they give the devil more than his due. So we must be, tayo rin po ang responsible sa atin pong mga nagagawang mga pagkakasala at sa mga nangyayari sa ating buhay. Yes, merong influence at merong influence ng devil na maaring inaalaw ng ating Panginoong Diyos na mangyari sa ating buhay, but He is not in control sa lahat ng buhay ng bagay sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa isang mananampalataya. The other error naman, or yung opposite extreme naman, is to deny that demons exist. No? So parang wala naman ng demon sa kanila. At ito'y ina-attribute naman nila sa lahat ng error, ng kamalian, mga false teaching sa isang advocacy ng tao, or yung sa kalagayan ng isang tao na nagpapalaganap ng mga maling katuruan. So parang ano na lang, tao na lang yung tinitignan. But yung scripture nating binasa kanina sa Ephesians 6 chapter 12, or nabanggit natin kanina, our battle for truth is not against flesh and blood. So ito yung malinaw na merong mga demons, merong mga demonic spirit na nag-i-influence para sa mga tao upang mag-deceive ng mga tao, at yung mga tao ay magpalaganap rin ng mga false teachings. So, ang source po malinaw ng apostasy is from the devil. Yung mga apostates, they don't have the truth in them. They understand the facts of the gospel intellectually, at ina-identify nila yung kanilang mga sarili as an outwardly as Christians, pero yung kanilang mga puso ay is not right with God from the very beginning. So meron silang understanding of the facts of the gospel intellectually, at sinasabi nila or pinopropes nila outwardly na sila ay mga Christian, but in their hearts hindi tama ang kanilang puso sa ating Panginoong Diyos. Ganyan yung mga apostate. So dahil nga they don't have the Spirit of God to guide them and protect them, at ituro sila sa tama, the deceitful spirit ay inaakit sila to the path of false teaching. So kaya dito sinasabi sa ating text, they devote themselves. They devote themselves, or sa Tagalog ay anong sinasabi dito? Ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mandarayang espiritu. So, ginamit dito sa Tagalog is pakikinig, pakikinig, no? So, parang medyo mababaw lamang po yun. So, explain natin yan mamaya-maya. Devoting themselves means to assent to. They are not merely listeners to the deceitful spirits, but they continually cling to the demonic teachings. So ito, hindi lamang ito, parang yung sinasabi dito sa Tagalog version na nakikinig o pakikinig sa mandarayang espiritu. Hindi lamang pakikinig, merely pakikinig, but they cling or pinanghahawakan nila yung mga false teaching or yung mga demonic teaching. Dahil uh, sa umpisa pa nga lamang ay naakit na sila into the path of false teaching dahil wala sa kanila ang katotohanan. So deceitful, yung salitang deceitful comes from the root word from which our English word planet derives. So it carries the idea of wandering, or sa ibang ano is orbiting, and thus came to mean seducing or deceiving. Anong ibig sabihin nito? The truth is there. Kumbaga, nandito, nakikita nila, nasa harap nila yung katotohanan, but the devil deceives them and make them wander from the orbit of
the truth. Parang paikot-ikot lamang sila doon, nasa harap, nasa gitna nila yung katotohanan, pero hindi nila makita yung katotohanan. Wala yung katotohanan sa kanila. Hindi nila makita yung katotohanan dahil naroon yung impluensya ng demonic spirits, deception ng demonic spirits sa mga apostate. So, sana nakuha po natin iyon, no? So, ibig pong sabihin nun is parang isang tao na nandyan sa kaharap niya yung isang bagay pero hindi niya makita iyon. Tapos nung itinuro sa kanya ng ano, wala, hindi ko naman makita. So, parang ganon. Merong blindness na ginagawa ang mga demonic spirits upang hindi makita ng isang tao ang katotohanan. So, parang yan yung tumutukoy sa mga tao na hindi tumatanggap sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo na the God of this world has blinded the minds of the unbelievers, na hindi nila makita yung katotohanan dahil binulag sila ng ah, God of this world, Satan, ng mga demonic spirit. So, another thing dito yung sinabing teaching of demons. Pakikinig sa mandarayang espiritu, yung mga deceitful spirit, at sa mga aral ng demonyo. So, itong aral ng mga demonyong binabanggit dito, it means teaching done by demons. Hindi lang ito yung teaching about the demons or teaching about the demons. Ito'y tumutukoy sa teaching done by the demons. So, false teaching is from Satan. Siya ang source nito, the demonic spirit, the devil, Satan. Yan po yung malinaw. Yan po yung pinupunto natin dito. There's a source of apostasy. There's a source of deception at yan is Satan. At hindi lamang yung parang yung mga ginagamit niya yung mga tao lamang, mga agents or instruments lamang niya, which is our next point later. He uses deception and lying theologies to confuse and deceive. Yan po yung nakakatakot, no? Or nakakabahala or napaka-subtle kasi he uses doctrines that distorts the truth and lead people away from Christ. So parang in the sa outside ng mga pagtuturo, there is truth, ngunit ginagamit yung truth na yon para makapag-deceive. So, yung may truth on the start, on the beginning, pero parang front lamang pala yon para mang-deceive ng mga tao. It is so deceitful, no, that he uses religious language pa nga and appears to be spiritual para makaakit ng mga tao or makaakit ng mga tao sa pagtalikod sa pananampalataya. Isang example po natin dyan is the distortion of Roman Catholicism patungkol sa good works. So, tinatago nila yung the Roman Catholicism hide behind the truth of the value of good works. Na kumbaga, parang hindi ang false teaching doon is itinuturo doon na hindi sapat yung ginawa ng ating Panginoong Kristo at yung good works kailangan mo pang idagdag sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo upang makumpleto natin yung ating kaligtasan. So that is distorted gospel. Hindi po yun yung ebanghelyo ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Hindi po yun truth sa atin pong kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang katotohanan po is kumpleto na or sapat na ang ginawa, sakripisyo ng ating Panginoong Kristo for us to be saved. Hindi na natin kailangang dagdagan yon ng atin pong mga good work. So isang halimbawa po yun na parang on the outside parang magandang tignan, religious, merong upang ngang makaakit
So ganun po yung pagiging subtle, pagiging deceitful ng ah, kaaway or ni Satan sa mga tao. So Satan was a deceiver from the beginning. So from creation sa yung ng akit or ng deceive kay Eve upang suwayin niya kung ano yung ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos sa kaniya at ganon din kay Adam. So, he is a deceiver from the very beginning sa creation at maging sa works of redemption. Hindi po tumitigil si Satan upang ah, iligaw ang mga tao sa tamang landas ng katubusan ng kasalanan. So, the redemption is through Christ blood and righteousness. So, yan hanggang sa ngayon is marami pong mga groups or maraming mga tao na nagde-deny dito sa katuroang ito. Even maybe minsan in the in the nag sa mga tao na nagki-claim na sila ay mga Christian groups. So, ganun po kapanganib ang pagtuturong ito o yung turo patungkol sa apostasy na kung saan napaka deceitful ng turo ni Satan para mailigaw or mailihis sa mga tao sa katotohanan. So, kung si Satan ang favorite strategy niya is deception, it follows na kung ang iglesia ng ating Panginoong Diyos or tayo bilang mga tao ng ating Panginoong Diyos is in real danger of being fooled of false doctrine. So, may panganib po na ah, nakalagay before us dahil ito po yung favorite strategy ni Satan to deceive people. So, the real danger for the church is tayo ay mailigaw din or we are being fooled by a false doctrine. So, it is no wonder that the Bible, winawarningan tayo or the Bible cautions us against false doctrine and deceitful spirits. So First John chapter 4 verse 1. First John 4:1, sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, merong warning sa atin na to test every spirit, to test every spirit upang hindi tayo mailigaw ng deception ni Satan. At maging sa second John 7 to 11. Second John 7 to 11, sabi dito, maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan, yaong mga hindi kumikilala na si Heso Kristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang antikristo. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag ninyong maiwala ang mga bagay na aming pinagpaguran, kundi upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. Ang sinumang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kaniya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. So yan po yung babala ng banal na kasulatan patungkol sa mga deceivers, patungkol sa mga antichrist. At ito yung mga source ng deception. Ikatlong punto or last point natin, the instruments of apostasy. So merong reality of apostasy and there's source of apostasy. And there is kung merong source ng apostasy, there are instruments or agents of apostasy. Kung ang katotohanan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos at ginagamit niya yung kanyang mga lingkod upang ipalaganap ang katotohanan, ganun din po yung ginagawa
ng source of apostasy. Gumagamit siya ng agents, ng instruments to propagate yung kanyang mga false teaching. Sinabi dito sa ating text, through the insincerity of liars whose consciences are seared with hot iron. Sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan ng mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. So, if apostasy comes ultimately on demons, it uses agents or instruments para ipalaganap yung kanyang mga kasinungalingan. The source is supernatural being, spiritual being, but it uses natural means to purvey its false teachings. So, sabi dito, insincerity of liars. Sa Tagalog, kasinungalingan. Nagsasalita ng mga kasinungalingan ng mga budi at tinatakan ng nagbabagang bakal. Insincerity of liars means hypocritical or deceitful lie speakers. So, sila yung nagsasalita ng mga kasinungalingan. So, to advance the demonic teachings of demons, they use human instrument to speak their lies. So, kagaya ng ating sinabi kanina na hindi yung isang extreme sa error na parang hindi naniniwala na merong demonyo. Meron pong source yung mga demonyo but meron silang ginagamit as their instruments to speak their lies. So hypocrisy po yung sinasabi dito or yung insincerity of liars. Yung hypocrisy explains why heresy is so deceptive. Bakit mapanganib, napaka-deceptive nito. Many false teachers are good actors. Many false teachers are good actors. Sa komentary ni Pastor John MacArthur, sinabi niya doon, they may be religious leaders and appear outwardly good and devout. They may teach in an ostensibly Christian college or seminary. They may pastor a church or write theological books or commentaries. Though they were the mask of religion or they were the mask of religion, even Christianity, sinabi niya, and wear a mask of piety, they do not serve God, but they serve Satan and they blaspheme God. So ganyan po kapanganib, ganyan po ka-deceptive ang mga agents ng deception or ng apostasy. Yung magaling silang aktor, magaling silang mga umarte na kumbaga para silang ah, nasa nasa kumbaga sila yung mga magagaling umacting na parang nasa kanila yung katotohanan. Ngunit sa kabila nun, hindi sila wala sa kanila ang katotohanan at ang malala pa nga doon, they blaspheme God sa kanilang mga katuruan. So, the word that the Holy Spirit uses to describe such teachers is hypocrite. Ang ibig sabihin nun, a word that comes from the Greek theater. It means to assume a role in a dramatic production. Yung mga actor nga, to play a part. So, may role in the dramatic production to play part. Sabi rin dito ni komentaryo din ni Philip Graham Ryken, sabi niya dito, false teachers often play the part of Christians. So, false teachers, they play the part of Christians, pretending to be followers of Jesus Christ. They call themselves Christians. They seem to be committed and sincere. They are thoroughly convinced on their orthodoxy. They go to church and they may even preach from a pulpit. Heresy always wears the mask of Christianity. So ganyan po yung warning sa atin ng ating Panginoong Diyos about apostasy. Mapanganib yung
apostasy na kung saan they mask themselves as Christians, even leaders of the church, teachers, preachers, at sila mismo yung nagliligaw sa mga tao sa katotohanan. So they know how to play the part of Christian. Yan yung master plan ni Satan na ginagamit niya yung kanyang mga agents. So napakagaling. Satan disguises himself as an angel of light. Kaya nga yung binanggit sa 2 Corinthians chapter 11, 14 to 15 na kahit si Satan i-disguise himself as an angel of light at ganun din sa kanyang mga agent, mga instruments that they disguise themselves as agents of truth, but they were agents of lies. The agents of Satans are, paano naman nila nagagawa itong gawain ito na parang hindi sila apektado sa kanilang mga sarili. So sa isang tao, no, parang nagsasalita siya ng mga kasinungalingan, nagliligaw siya ng mga tao, ngunit parang wala lang sa kanya. Paano nagagawa ng taong mga yon ang kanilang ginagawa? So, the agents of Satan are able to do their demonic business and teachings without restraint because their consciences are seared with hot iron. Sabi dito sa ating text. So, yung ibig pong sabihin nito that their conscience are seared with hot iron, it refers to the burning or numbing of their consciences. So ipapaliwanag po natin yan. Yung salitang seared po, seared, sabi dito, is E-R-A-D, seared with hot iron. It is from the Greek word kautera, ano, kauterais, kauteriaso, or from the kung saan nakuha yung English word na cauterize. Cauterize, dun po nanggaling yung word na cauterize. It refers to the burning or numbing of their consciences. This expression is in its medical sense of coagulating or yung sinasabi dito yung hardening live tissue with a burning instrument to stop bleeding. So ginagawa po 'yon sabi sa mga medical, no? Sometimes when skin is burned it becomes insensitive. At dahil diyan, yung parang tinurukan ng nilagyan ng anesthesia na parang wala nang nararamdaman. So, ganon yung conscience ng mga tao na nagsasalita ng mga kasinungalingan o nagpapalaganap ng mga maling katuruan. So, yung word na yon, seared, once the nerves have been deadened, the skin is no longer able to feel pain. So, parang wala nang epekto sa kanyang conscience, yung kanyang mga ginagawang mga pinapalaganap na kasinungalingan. So, ganyan po yung nangyayari sa human conscience. It can become cauterized by sin. So, the more ang isang ah, kaluluwa ng isang tao ay nagkakasala, the more less yung pain na kanyang nararamdaman. So, kung wala yung pagkilos ng Panginoong Diyos sa puso, sa konsensya ng isang tao, wala siyang mararamdamang sakit, pighati sa kanyang mga ginagawang mga kasalanan. So, until finally the conscience become dead kung wala na siyang nararamdaman. At sa puntong yan, it is no longer able to feel the warn of the soul na ginagamit nga yung conscience to warn the soul. So nagagawa nila yon dahil ang kanilang mga conscience is senseless na. Wala nang nararamdaman. So minsan may mga nakakagawa ng mga karumal-dumal na krimen, no, sa ating sa mga nababalitaan natin sa telebisyon, no. Meron yung mga pagpatay sa mga missing sabongeros, no. Paano nagawa kaya ng isang tao yun na parang walang konsensya? Wala, nasasabi ng mga
kamag-anak ng biktima, walang konsensya yung taong gumawa nun. But parang nilalarawan dito yung konsensya ng mga liars or mga propagators of false teaching na ah, meron silang konsensya but wala nang pakiramdam yung kanilang konsensya at hindi na sila kinokondem nito sa kanilang mga kasalanang ginagawa. So the false teachers carry out and go on with their hypocrisy because their conscience are destroyed. Their conscience have been burned, senseless na, and cease to function. Ganyan po yung mga apostates. They may appear as religious, but they lack the tender conscience. So, yung konsensya po is divinely given by God. Itong wini-witness niya yung condition ng ating soul. It is a human faculty na kung saan nag-a-affirm kung mabuti, maganda yung ginagawa ng isang tao or yung nagko-condemn kung yung action ng isang tao ay kasalanan laban sa Diyos. So now, if the conscience is seared, it does not feel the pain anymore while propagating lies. So ganyan po yung mga agents or instruments ni Satan na hindi na nila nararamdaman na yung kanilang mga ginagawang pagpapalaganap ng kamalian is laban sa Diyos at hindi na sila kinokondemn ng kanilang mga conscience. So the Apostle Paul already emphasized na dito sa unang sulat niya kay Apostol Pablo, ini-emphasize niya dito yung pagkakaroon ng good conscience. Kung ating maalala, binanggit niya doon sa 1 Timothy 1:19 at sa 1 Timothy 3:9, his goal is for Timothy to have love which comes from a pure heart and a good conscience and sincere faith. So, ang nice niya doon is to warn people na wag nilang i-ignore. Wag nating i-ignore ang ating mga conscience. Tayo mga mananampalataya, nagkakasala pa rin tayo. Ngunit wag nating i-ignore ang ating conscience pag ina-accuse tayo nito na tayo nagkakasala laban sa Diyos. If the Word of God says it is sin, then we must not play with it. Wag tayong maglaro doon or reason out or justify na hindi naman nito nakakaapekto sa ibang tao tong kasalanan ko. So, if we fall into sin, we should come to God for restoration and forgiveness and ask for the strength na bigyan tayo ng ating Panginoong Diyos upang magkaroon tayo ng kalakasan to overcome the sin. So, ganyan po kahalaga yung bigay ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng conscience, the faculty of conscience para i-accuse tayo kung tayo may kasalanang nagagawa laban sa ating Panginoong Diyos. So, para sa atin, wag nating i-ignore yung ating conscience kung tayo ina-accuse na nito sa ating pagkakasala. Bagkos ang gawin natin, we must be sorrowful sa mga ito at lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na mabiyaya na kaya tayong i-restore mula sa ating pagkakasala. Kaya tayong patawarin mula sa ating pagkakasala at kaya tayong bigyan ng kalakasan to live a life na uh, to live a life in a lesser sin, in a more holy life na nais para sa atin ng ating Panginoong Diyos. At para sa ating application, the scripture says, examine every spirit. So, pag sinabing examine every spirit, beware of leaders, preachers, and even teachers whose lives don't match God's truth. Paano natin makikita yon? The character matters. Kung nagtuturo ang isang tao patungkol sa Diyos or pagtuturo patungkol sa ating Panginoong Kristo, we must test the spirit, sinasabi doon. It is, titignan natin yung buhay ng mga taong nagtuturo. It is where the evidence of true teaching comes out. Ang false teacher po,
no matter he hides, or yung no matter how hypocrite he is, no matter he hides from the mass of Christianity, he will be revealed. Hindi po siya makakapagtago ng habang panahon. Hypocrisy does not last long. It will be revealed. So, ganun din sa ating binasa kanina sa Acts 20, no, yung farewell ni Apostle Paul sa mga Ephesian elders. Ang concern niya doon is for the preservation of the church, yung doctrinal integrity and spiritual health of the church. So, ang application para sa atin doon sa warning ngayon, sinabi ni Apostle Paul na merong mga ah, masasamang tao na basahin natin ulit yung Acts chapter 20 verse 29. Acts. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili sa 28 at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis ng mga asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So, that warning is for us to be vigilant against external threats. Merong mga fierce wolves na darating sa kalagitnaan ng mga Christians. So, we must cultivate spirit of discernment. Paano natin gagawin yon? We must examine the fruits, kagaya ng ating sinabi kanina, nakikita ito sa pamumuhay, nagtuturo ng katuruan ng Biblia, but we should examine the fruits and we should test the spirit for us to be vigilant against external threats. And we should also be vigilant against external threats kanina, no? Outside threats. Meron din, kailangan din po nating maging vigilant against internal threats. Kasi sinabi doon, from among you yourselves, merong mga from among you yourselves, sabi dito, ay lilitaw ang sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis. So merong internal threats at tinatawag tayo dito to be humble and self-examine ourselves and to be committed in the sound doctrine. Sa atin pong kalagitnaan, maging humble po tayo na examine natin ang ating mga sarili. Kung nagko-commit ba tayo sa sound doctrine. So, magandang bagay na meron tayong mga kapatid na nagpapaalala sa atin kung tayo'y lumilihis sa mga katuruan. So, be grounded in God and in His Word. Dahil dyan po natin malalaman or makakatungo sa tamang landas at ilalayo po tayo nito laban sa pagkaligaw. At kailangan po nating i-prioritize yung ating biblical literacy. Kailangan po tayong maging grounded on the truth, the Word of God, at makukuha natin nito kung ipa-prioritize natin yung ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. And lastly, let us also examine our heart. If we see sin in us, do not harden your heart. Kagaya ng ating sinabi, huwag nating i-ignore yung ating conscience kung inaccuse tayo nito sa ating kasalanan. Go to Christ and ask for His grace to keep us sensitive on these things that are not right with Him. Nawa gawin ng ating Panginoong Diyos ang ating puso na sensitive laban sa kasalanan at huwag tayong maging katulad ng mga agents of
apostasy na senseless na, wala nang pakiramdam pag gumagawa ng kasalanan. Keep our heart tender. Yan ang hilingin natin sa ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang mga katotohanan. At inaris natin ang ating mga isipan, ang ating mga puso with the Word of God, at hindi lang nourishment sa intellectual but to be able to abide in it. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, this passage reminds us that human heart is vulnerable to deception without the truth of the gospel. Ganyan yung kalagayan ng tao. Yung puso ng natural na tao is vulnerable sa deception without the true truth of the gospel. The Bible says that we are all sinners, and apart from Jesus Christ, tayo ay sumusunod na sa lies of this world. Kung hindi tayo tagasunod ni Kristo, tagasunod tayo ng God of this world, ni Satan. So mga kaibigan, the lies of the world, ang sinasabi ng kasinungalingan ng mundong ito, ng mga tagapagpalaganap ng kasinungalingan is we can make ourselves right before God. At paano natin gagawin agayan? Sa pamamagitan ng ating own righteousness. Yan yung lies of this world. By just doing good and following the laws of God, or susundin lamang natin yung Ten Commandments, magiging okay na tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. We will be acceptable to Him. So yan po yung kasinungalingan ng mundong ito. The Bible says, or ito yung katotohanan naman, by the works of the law, no flesh will be justified. If we broke one law, lahat na ng law ng ating Panginoong Diyos ay brinake na natin. At ito pa yung katotohanan, that our good works na sinasabi ng banal na kasulatan are filthy rags in the sight of God. So paano makakapag-justify sa iyo yan kung susundin mo yung kasinungalingan na pinapalaganap ng mundong ito? The truth of God's word for us to be saved from sin and judgment is through His Son, ang ating Panginoong Hesus Kristo, the sinless Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung makakapagtanggal ng ating kasalanan sa atin. The beloved Son in whom the Father is well pleased. Nasa kanyang katuwiran na kailangan natin upang maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So Jesus is the truth, mga kaibigan, and He came to save us from deception, sin, and judgment. So ang kailangan mong gawin, kaibigan, upang maligtas ka sa kasinungalingan at kasalanan is magsisi ka sa iyong mga kasalanan and believe in Him for you to escape sin and judgment na nakaamba sa mga taong nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. Repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ upang ikaw ay maligtas. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong mga salita, sa inyo pong mga warning. Napakasubtle po ng kaaway ng God of this world na nang dideceive upang ilayo ang mga tao sa katotohanan, upang ilayo ang mga tao sa inyo, o aming Panginoong Diyos. But ikaw, o aming Panginoong Diyos, ay makapangyarihan. At sa pamamagitan ng inyo pong biyaya, dinadala mo ang inyo pong mga tao, tinatanggal mo ang pusong bato at pinapalatan ng pusong laman, tinatanggal ang kabulagan ng paningin upang makasumpong ng biyaya sa inyo, aming Panginoong Diyos. Nawa, ito ang patuloy na inyo pong gawin sa amin pong kalagitnaan, O God. Nawa, kami bigyan mo po ng sensitive heart patungkol sa kasalanan, at nawa, O Diyos, ilayo mo po kami sa anumang mga deception. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo po kaming pagkaluban ng wisdom in your words at sa pagsunod dito upang
kami po'y mailayo sa anumang mga lies of the enemy. At ganoon din po sa mga tao na wala pa sa amin po ang Panginoong Kristo. Sila man din ay biktima ng deception ng devil. Dalangin po namin o Diyos na sila din ay pagkalooban mo ng iyong biyaya, buksan ang kanilang mga mata, palitan ng mga pusong bato, ng pusong laman upang makasumpong ng biyaya ng kaligtasan sa inyo, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa mensahe na amin pong narinig at nawa, O Diyos, patuloy kaming i-warn nito at gamitin namin ito upang maging maingat kami sa paglakad sa amin pong pananampalataya. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.